Pumalag ang alkalde ng Tuguegarao City sa paratang ng isang kongresista na diploma mill ng Chinese students ang lungsod. Pamumulitika lamang daw ang paratang na naglagay sa alanganin sa lagay ng mga Chinese at maging sa ekonomiya ng syudad. May live report si Benji Durango mula Cagayan. Benji, magandang umaga. Audrey, tumindig ang alkalde ng Tuguegarao sa mga bumabatiko sa lungsod dahil sa pagdami ng Chinese students. Nanindigan naman ang alkalde na hindi siya aatras saan man mapunta ang laban na ito. Isigaw natin, Yo Tuguegarao! Yo Tuguegarao! This is Tuguegarao. Sa ibanag sumigaw si Mayor Myla Tingke sa kanyang send-off ceremony ng mahigit 600 manlalarong Tuguegarawenyos patungong Isabela para sa 7 araw na kompetisyon. Ang nais ng alkalde, huwag patitinag anumang laban ang pagdaanan. Alam ko na ang Tuguegarawenyos, ang ating mga estudyante, ang ating mga athletes ay kayang ipakita ang kanilang talino, galing at lakas. Mabigat ang pinagdadaanan ng Tuguegarao sa gitna ng kontrobersya. Diploma mill daw ang kanilang lungsod na siyang Center of Education ng Region 2. Nag-ugat siya sa akusasyon ni 3rd District Representative Jojo Lara na nagpabaya ang Tuguegarao sa nakakaalarmang pagdami ng Chinese students. Kasama rin sa paratang ng kongresista na bilihan umano ng diploma ang lungsod sa halagang 2 milyong piso. Papayag ba kayo na ganun ang tingin nila sa atin? Hindi! Una nang pinabulaanan ng alkalde ang paratang pero nabulabog ng ekonomiya ng syudad. Posibleng makaapekto ito sa food, medical at education tourism na pinagkakakitaan ngayon ng lungsod. Finally, here's your chance. Inaayos mo. Inaayos mo yung sistemang gusto mong ayusin. One student, one foreign student gives good reviews for a university in Tuguegarao and Tuguegarao City itself. Kakalat yan eh. No, masasabi yan sa ibang tao. 4 na pribadong universidad ang pinagmamalaki ng Tuguegarao. Dahil sa dekalidad na edukasyon, tinangkilik ito ng foreign students. Huwag na tayong magpaka-ipokrito. Diba? They bring in dollars. No? Hindi naman po pwedeng pumasok sila ng Pilipinas, peso kaagad ang dala nila. Dahil sa maling paratang, nailagay sa alanganin ng kalagayan ng Chinese community. Pero ang lungsod, ipagtatanggol ang mga dayuhan sa umano'y pamumulitika. Politika, politika, politika. WPS is politics. Here, the resolution that was filed was political. Diretsuhin ko na po, diretsa, politika. Handa raw harapin ng alkalde ang lahat ng investigasyon. Inihahanda na rin nila ang dokumento tungkol sa pag-aaral nila sa Chinese influx sa Tuguegarao. Habang naghihintay sa patawag ng Kongreso, may isa rin silang pinaghahandaan, ang pagsasampa ng economic sabotage at libel sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat umano ng maling akusasyon. Ginulo mo ang buong mundo ng Tuguegarao. And not only that, you also nadamay na ang probinsya, nadamay na ang buong Pilipinas, no? Audrey, nakikiusap din sila na sana raw wag nang idamay pa ang kabuhayan ng lungsod para lang sa pansariling interes ng iilan. Audrey? Okay, Benji, kung ito'y makakaapekto ng negatibo sa Tuguegarao City maging sa Chinese community sa lugar, meron bang planong hakbang na legal action ang alkalde? Sa ating panayam kahapon sa alkalde ng Tuguegarao City, sinasabi niya na naghahanda na sila ng kasong libelo, economic sabotage sa mga tao at maging sa mga netizen at vloggers na nag-repost ng ganitong maling pagbabalita sa social media. Ihahanda nila ang kaso para isampa sa mga susunod na panahon. Audrey? Maraming salamat, Benji Durango.